Tahimik ang buong campus nang dumating si Mara sa lumang dormitoryo na itinakdang tutuluyan niya. Malayo ito sa main building at halos walang estudyanteng pumipili dito dahil sa mga bali-balitang may kakaiba raw na nangyayari tuwing gabi. Hindi ito pinansin ni Mara, mas mura kasi ang bayad at iyon lang ang kaya ng allowance niya. Pagpasok niya sa dorm ay sinalubong siya ng amoy na parang luma at basa na kahoy. Ang hallway ay mahaba, makitid, at tila mas madilim kaysa sa dapat. Nasa dulo ang kwarto niya. Room 8. Habang naglalakad siya ay parang may humahabol na malamig na hangin sa batok niya. Pinilit niyang hindi tumingin sa likod. Pagbukas niya ng pinto ay napansin niyang mas maaliwalas ang loob kumpara sa koridor. May isang kama, isang mesa, at isang lumang aparador na may basag na salamin. Iniwan niya ang bag sa kama at umupo saglit. Pagod pa rin siya sa biyahe kaya humiga siya at pumikit. Hindi pa siya tulog nang biglang may marinig siyang pag-aspas. Dahan-dahan niyang iminulat ang mata at nakita ang kurtina na gumagalaw kahit sarado ang bintana. Tumayo siya at lumapit, walang hangin. Walang dahilan upang gumalaw ang tela. Paglingon niya pabalik sa kama ay muntik siyang mapasigaw. May nakaukit sa ibabaw ng kumot na hindi niya nakita kanina. Parang sulat na ginawa gamit ang daliri sa alikabok, ngunit malinaw. Narito ka na, nanginig ang tuhod niya. Lumapit siya upang siguruhing nababasa niya ng tama, at habang nakayuko siya ay may naamoy siyang kakaiba, amoy ng bulok na lupa, at nang tumingin siya sa gilid ay may nakita siyang anino sa sahig, mahaba, nakadikit sa kanya, pero hindi sa katawan niya nanggaling, tumayo siyang dahan-dahan. At doon niya napagtantong hindi siya mag-isa sa kwarto. Ang pader sa likod niya ay unti-unting nagdidilim. At may anyong dahan-dahang lumalabas mula rito. Tahimik ang unang gabi ni Mara sa bagong inuupahang kwarto. Wala siyang naririnig kundi mahinang pagaspas ng kurtina at ang halos hindi marinig na ugong ng bentilador. Sa kabila ng katahimikan, ramdam niya na parang may nakatingin sa kanya mula sa sulok ng kwarto. Pinilit niya itong baliwalain at humiga. Kinuha niya ang lumang lamesa sa tabi ng kama at binuksan ang maliit na ilaw. Nagtataka siya kung bakit parang luma ang lahat ng gamit kahit sinabi ng may-ari na bagong ayos ang kwarto. Binalot niya ang sarili sa kumot at sinubukan ng matulog. Ilang minuto ang lumipas nang makarinig siya ng mahinang tunog. Para itong banayad na pagtapik sa pinto. Hindi malakas pero sapat para gumising ng antok. Dahan-dahan siyang bumangon. Tila lumalamig ang hangin habang papalapit siya sa pinto. Mara, tumigil siya. Nanggaling ang boses sa mismong tabi ng tenga niya. Ngunit wala siyang kasama sa kwarto. Humakbang siya palayo at napaupo sa gilid ng kama. Pinilit niyang kumalma at iniisip na baka pagod lang siya galing biyahe. Ngunit muling nag-ingay ang pinto. Isang mahinang pagtulak na parang may gustong pumasok. Huminga ng malalim si Mara at lumapit upang tingnan kung may tao sa labas. Nang dumikit ang kamay niya sa malamig na bakal, marahan niyang pinihit ang seradura. Binuksan niya ito ng kaunti, walang tao sa labas. Wala ring kahit anong tunog sa mahabang pasilyo. Ngunit nang ibabalik na sana niya ang pinto, napansin niya ang isang bagay sa sahig. Isang bakas ng paa na tila basa. Nagsisimula ito sa mismong harap ng pinto at papasok sa kwarto niya. Hindi iyon kanya. Nang tumaas ang paningin niya, nakita niyang may nakatayo sa dulo ng kwarto. Tahimik, hindi gumagalaw. At unti-unting lumalapit sa kanya. Tahimik ang buong dorm nang magising si Mara sa isang kakaibang tunog. Parang may kumakatok sa pinto pero hindi normal na katok. Mabagal. Mabigat. Parang hindi kamay ang tumatama. Umupo siya sa kama at pinilit ayusin ang paghinga. Pakiramdam niya ay may nakatingin sa kanya mula sa dilim. Tumayo siya at lumapit sa pinto. Sa bawat hakbang ay lumalakas ang kabog ng dibdib niya. Nang ilalapat na niya ang palad sa knob, ay biglang huminto ang katok. Napalunok siya. Binuksan niya ang pinto ng dahan-dahan. Wala namang tao sa labas. Wala ring multo. Pero malamig ang sahig. Mas malamig kaysa sa normal. Napatingin siya sa pasilyo. May nakalatag na mahabang bakas ng tubig, hindi basa dahil sa ulan. Basa dahil tila may tumulong mula sa katawang hindi dapat umiiral.
Sinundan niya ito dahil pakiramdam niya ay may kailangan siyang malaman. Humantong ang mga bakas sa gilid ng hagdan. Yung mismong hagdang sinabi ng caretaker na iwasan niya. Yung hagdang hindi na ginagamit, pero minsan ay may naririnig daw na humihikbi. Habang nakatayo siya sa harap nito, ay parang gumagalaw ang hangin. Parang humihigop ng liwanag ang bawat baitang. Dahan-dahang bumaba ang temperatura. Umuusok ang hininga niya sa sobrang lamig. Tinitigan niya ang anino mula sa ibaba. Hindi ito gumagalaw. Pero sigurado siyang hindi iyon kanya. Masyado itong mahaba para sa isang tao. At parang may kulang sa hugis nito. Parang baluktot. Parang hindi likas. Biglang may mahina siyang narinig. Isang babae na may mahinang boses. Hindi niya maintindihan ang sinasabi nito, pero sigurado siyang tinatawag siya nito. Lalong lumalim ang dilim sa pagitan ng mga baitang. Lalong lumakas ang panginginig niya. Pero sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, hindi niya kayang umalis. Parang hinihila siya pababa. At bago pa siya makagalaw, ay may malamig na kamay na dumikit sa kanyang balikat. Tahimik ang paligid habang nakatayo si Mara sa gitna ng pasilyo. Ang hangin ay tila mabigat at walang galaw. Pakiramdam niya ay parang may mata na nakatutok sa likuran niya. Umikot siya ng dahan-dahan. Wala naman siyang nakita. Ngunit ramdam niya ang presensya, parang humihinga ang mismong pader sa paligid niya. Naglakad siya patungo sa kabilang dulo ng pasilyo. Bawat hakbang ay may tunog na tila mas malakas kaysa sa normal. Hindi niya alam kung bakit, ngunit parang may echo na hindi umaayon sa ritmo ng kanyang paglakad. Parang may ibang hakbang na sumasabay mula sa likod niya. Pag lumalakad siya ng 3 hakbang, may maririnig siyang pang-4 na tunog. Hindi siya lumingon, pilit niyang pinanatili ang lakas ng loob, ngunit ang balat niya ay nanginginig. Parang lumalamig ang hangin lalo pag lumalapit siya sa lumang pintong kulay abo sa dulo ng pasilyo. Huminto siya sa harap nito. Nakalapat ang palad niya sa kahoy at ramdam niya ang malamig na tibok. Hindi tibok ng kahoy, parang tibok ng puso na nakabaon sa kabila ng pinto. May bahagyang kaluskos mula sa likod niya, hindi tumigil ang tunog. Dahan-dahang lumalapit. Walang simoy ng hangin, ngunit ramdam niya ang bigat ng presensya. Para bang may anino na nakahawak sa balikat niya, hindi siya lumingon. Hindi niya kayang makita kung ano ang nandoon. Sa gitna ng katahimikan, humina ang ilaw sa kisame. Unti-unti itong pumikit na parang mata na napapagod. Nang tuluyang lumabo ang liwanag, nakita ni Mara ang malinaw na anino sa sahig. Hindi iyon galing sa kanya, mas mahaba ito, mas payat. At hindi natural ang hugis ng ulo nito. Kumalabog ang pinto sa harap niya, isang tibok. Isa pa, at sa unang pagkakataon, narinig niya ang boses. Mara, huwag kang lumingon. Tahimik ang buong silid nang muling magising si Rina. Nakahiga siya sa lumang kama na may amoy alikabok. Hindi niya maalala kung paano siya nakarating doon. Ang huling naaalala niya ay ang sigaw ng bata sa pasilyo at ang biglang paglagay ng dilim sa buong gusali. Ngayon ay tila wala nang tunog ang paligid maliban sa mababang ugong na nanggagaling sa ibaba ng sahig. Para itong mabagal na paghinga ng isang nilalang na matagal nang natutulog. Umupo si Rina at dahan-dahang tumayo. Napansin niya na ang sahig ay may mga bakas ng alikabok na tila may naglakad papalayo. Maliliit na yapak na hindi maaaring sa bata dahil masyadong magaang ang mga ito. Para bang hindi totoong tao ang dumaan doon. Sinundan niya ang mga bakas hanggang sa makarating sa isang pinto na bahagyang nakabukas. Maingat niyang itinulak ang pinto at tumambad sa kanya ang isang lumang hallway na puno ng retaso ng pintura at mga basag na ilaw. Habang naglalakad siya ay tila sumasabay ang ugong mula sa sahig. Parang papalapit ng papalapit. Nang makarating siya sa dulo ng hallway, nakita niya ang isang pintuang bakal na may butas sa gitna. Mula doon ay may malamig na hangin na humihip patungo sa kanya. Saglit siyang natigilan dahil alam niyang wala siyang nakitang ganitong pinto nang una siyang tumingin sa paligid. Dahan-dahang lumapit si Rina. Bawat hakbang ay tila tinutulak siya ng isang puwersang hindi niya nakikita. Pagsilip niya sa maliit na butas, nakita niya ang isang silid na puno ng mga papel at larawan. Sa gitna ay may lumang crib na umiikot ng dahan-dahan kahit walang hangin.
At sa ilalim nito ay may anino na gumagalaw na parang may hinihintay na bisita. Rina ay napaatras ng kusa ang katawan, ngunit sa mismong sandaling iyon, may malamig na kamay ang humawak sa balikat niya mula sa likod. Tahimik na bumalik si Mara sa pasilyo matapos niyang marinig ang mabigat na yabag sa ikalawang palapag. Ang hangin ay tila mas malamig ngayon. Parang may nakatingin sa kanya mula sa bawat sulok ng lumang paaralan. Humigpit ang hawak niya sa maliit na flashlight habang dahan-dahan siyang naglakad pabalik. Sa silid na narinig niya noong nakaraang gabi. Ang silid na paulit-ulit na sinasabi ng mga guard na huwag niyang lalapitan. Nang makita niya ang pinto, agad siyang tumigil. Nakasulat sa ibabaw nito ang numero na tila mas luma pa sa buong gusali. Parang kinakain na ng dilim ang kahoy at halos hindi na mabasa ang mga letra. Tumindig ang balahibo ni Mara nang makita niya ang ilalim ng pinto. May mahinang ilaw na tila umaagos palabas, ngunit walang sino man ang dapat nasa loob. Huminga si Mara ng malalim at dahan-dahan na lumapit. Sa bawat hakbang ay may naririnig siyang parang pagaspas. Hindi niya alam kung hangin o ibang bagay. Nang ilapat niya ang tenga sa pinto ay may narinig siyang kaluskos. Hindi iyon tunog ng tao. Parang may gumagapang sa sahig, mabagal, mabigat. Biglang tumigil ang tunog, kasabay noon ay may humawak sa balikat ni Mara. Napaatras siya at muntik na siyang mapasigaw, ngunit napigilan niya. Nang lumingon siya ay walang tao, wala ni isang anino. Parang may dumaan ngunit wala siyang nakita. Naramdaman niyang muli ang paggalaw sa loob ng silid. Ngayon ay mas malinaw na, para itong paghila ng mahabang bagay sa kahoy na sahig. Dahan-dahan, paulit-ulit. Hindi na niya kayang umalis. Parang hinihila ang loob niya papasok. At noon niya napansin ang isang bagay. Ang ilaw sa ilalim ng pinto ay hindi galing mula sa loob. Ito ay pumupunta papalapit sa kanya. Parang may sumusungaw mula sa mismong anino. Tahimik ang buong silid habang nakaupo si Mara sa gilid ng kama. Ramdam niya ang bigat sa hangin na parabang may nakatingin sa kanya mula sa kadiliman. Pilit niyang pinapakalma ang sarili. Ngunit paulit-ulit bumabalik sa isip niya ang narinig niyang boses sa hagdan kamakailan. Hindi iyon hangin, hindi iyon ilusyon. Sigurado siya na may tumatawag sa pangalan niya. Lumapit siya sa bintana at tiningnan ang malamlam na ilaw sa labas. Wala siyang nakitang kakaiba, ngunit nananatili ang pakiramdam na hindi siya nag-iisa. Huminga siya ng malalim at sinubukan muli ang maliit na tape recorder na nakuha niya sa lumang aparador. Pinindot niya ang play at naghintay. Sa una, normal lang ang tunog. Mahinang static. Walang kakaiba. Ngunit matapos ang ilang segundo, may sumingit na boses. Mahina. Parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Mara. Ibalik mo ang kinuha mo. Napaatras siya at halos mabitawan ng recorder. Hindi niya alam kung ano ang tinutukoy nito. Sa isip niya wala naman siyang kinuha. Wala siyang ginagalaw sa lumang dorm na ito, ngunit ang boses ay may halong galit at paghihirap. Hindi iyon boses ng isang buhay na tao, at malinaw na sinabi ang pangalan niya. Sinubukan niyang i-off ang recorder ngunit hindi ito tumigil. Patuloy itong naglalabas ng mga salitang hindi niya maintindihan. Parang paulit-ulit na pag-uungol at pag-iyak. Nagsimulang umikot ang hangin sa silid. Ang kurtina ay gumalaw kahit nakasara ang bintana. Ang sahig ay parang bahagyang umuga. Para bang may gumagapang mula sa ilalim. Napaatras siya hanggang sa dumikit ang likod niya sa pader. Nais niyang sumigaw, ngunit walang lumabas sa bibig niya. At mula sa sulok ng silid, unti-unting lumitaw ang anino ng isang babae. Payat, basa ang buhok, at nakayuko habang papalapit sa kanya. Hindi ka makakatakas, Mara. Ito ang kapalit. Tahimik na muli ang buong dorm matapos ang nangyaring kaguluhan. Pero para kay Mira, hindi na iyon ang uri ng katahimikan na nakapagpapahinga. Para siyang nasa loob ng isang malaking bibig na nakaabang lumamon. Sa bawat hakbang niya pababa mula sa ikatlong palapag, ramdam niya ang pagbigat ng hangin. Ang ilaw sa hallway ay tila mas madilim kaysa dati, kahit alam niyang kagabi lang ay maliwanag pa iyon. Pagdating niya sa may ikalawang palapag, napatingin siya sa hagdan. Wala roon ang babae. Wala ang nakayukong anino.
Wala ang malamig na hininga. Pero imbes na gumaan ang pakiramdam ni Mira, mas nagdulot iyon ng kilabot. Dahil kung hindi ito nasa hagdan, saan naman ito naroon ngayon? Agad niyang naramdaman ang biglang pagdausdos ng malamig na hangin mula sa likod niya. Parang may dumaan na hindi nakikita, pero siguradong buo. Napalingon siya, pero wala siyang nakita. Idinikit niya ang sarili sa pader, pilit inaabot ang hagdan pababa. Sa may unang palapag, napansin niyang nakabukas na ang pintuan ng lumang lounge. Hindi yon dapat nakabukas dahil matagal nang ipinagbawal ang paggamit ng kwartong yon. Matapos masunog ang isang bahagi nito, maraming taon na ang nakalipas. Pero ngayong gabi, bahagyang nakalaylay ang pinto, parang inaanyayahan siyang pumasok. Hindi niya gusto, hindi niya kailangan, pero may narinig siyang mahina mula sa loob. Isang boses na pamilyar na hindi dapat maging pamilyar. Mira. Mahina, bitin, parang bulong na hindi galing sa lalamunan ng buhay. Tumayo ang balahibo niya mula ulo hanggang paa. Hindi niya alam kung bakit pero inabot ng kanyang kamay ang gilid ng pinto. Bahagya niya itong binuksan habang nanginginig ang daliri. Sa loob ay may nakatayo sa gitna, isang anino, payat, mahaba ang buhok, nakatungo, hindi gumagalaw. At dahan-dahan itong tumingin sa kanya. Pagkalabas ni Mana sa lumang gusali, ramdam niya agad ang bigat ng hangin. Tahimik ang paligid, masyadong tahimik para sa ganoong oras. Pero hindi pa siya nakakalayo nang biglang nag-vibrate ang phone niya. Unknown number. Stop digging. Someone is already watching you. Natigilan siya, hindi niya alam kung magpapaniwala siya or hindi, pero hindi niya rin pwedeng balewalain. Kaya dali-dali siyang umuwi at pagpasok niya sa kwarto, doon niya napansin ang kakaiba. Nakaayos ang gamit niya. Mas maayos kaysa bago siya umalis. At may isang envelope sa ibabaw ng table. Wala iyong envelope kanina. Dahan-dahan niya itong binuksan. Isang Polaroid, luma, medyo faded, pero malinaw ang nasa picture, siya. Nakatayo sa harap ng lumang gusali. Katatapos lang ng nangyari kanina. Katatapos lang. Pero ang pinaka nakakakilabot? May nakasulat sa likod, "You're late, part 10 begins when you sleep." Napaatras si Mana, kinilabutan, pero bago pa niya maresolba ang takot niya, biglang tumunog ang bintana. 3 katok. Paulit-ulit. Parehas na tunog na narinig niya noong unang beses niya silang nakita. Hindi niya alam kung bubuksan niya o hindi, pero isang bagay ang sigurado. Hindi na siya nag-iisa sa kwarto. Nakatayo pa rin si Mana sa harap ng gumuguhong bulwagan, hingal at nanginginig ang mga kamay. Umiikot ang malamig na hangin, parang may nagbabantang presensya sa bawat sulok. Hindi pa tapos to, bulong niya, kahit ramdam niyang nauupos na ang lakas niya. Sa likod niya dumating si Reo, duguan pero matatag. "Mana, bumangon ka, paparating na siya." "Siya?" tanong ni Mana, pero bago pa man masagot, lumamig bigla ang paligid. Mas malamig kaysa kanina, parang nagyayelo ang hangin. Unti-unting sumulpot ang anino sa gitna ng bulwagan. Mabagal. Mabigat. Parang libo-libong boses ang sabay-sabay na umuungol. At sa wakas, lumitaw ang nilalang na matagal nilang iniiwasan. Ang tagapagbantay ng ikalawang selyo. "Kay tagal ko kayong hinintay," sabi nito na parang sabay-sabay na boses na tumutusok sa tenga. Tumayo si Mana, pinilit igalaw ang kamay kahit nanginginig pa. "Hindi kami susuko. Hindi ngayon." Tumawa lang ang tagapagbantay, isang malalim, kumakalabog na tawa na parang may lindol sa sahig. "Kung ganon, simulan natin ang ikalawang pagsubok." Biglang umilaw ang mga marka sa braso ni Mana. Mas maliwanag kaysa dati, halos masunog ang palad niya sa init. Nagulat si Rio. "Mana, hindi yan normal, baka..." Pero bago siya matapos, humigop ng liwanag ang anino at sumabog ang silid sa isang napakalakas na puwersa. At sa gitna ng pagkalat ng alabok, unti-unting nagbago ang anyo ni Mana. Hindi niya alam kung ito ba ay kapangyarihan o sumpa.